So hello, what's up sa inyo mga kagwaps? Isang maganda at mapagpalang araw para sa ating lahat. So for today's video natin ngayon mga tropang kalapatids is ituturo at ipapaalam ko sa inyo kung paano ba ang teknik mga tropang kalapatids sa pakpak ng kalapate para hindi ka mahirapan sa derby. So kung gusto nyo mapanood to, hali kayo, panoorin nyo na to at baka panoorin pa ng iba. Let's get it on! Yon, what's up sa inyo mga kagwaps, mga kalapatids. So welcome back again dito sa Gwaps TV Official. For today's video natin ngayon mga tropang kalapatids is marami nagtatanong sa atin about sa technique natin mga tropang kalapatids bago ang derby. So ngayon, yun ang pag-uusapan natin mga tropa upang nang sa gayon, kahit papano ma-prepare kayo mga tropang kalapatids, mga kagwaps, bago po dumating yung inyong mga derby. So medyo marami ngayon mga kagwaps yung ating mga kalapati rito kasi ito yung mga gagamitin natin sa Winter Derby Race and then sa South Derby Race mga tropang kalapatid. So yung mga nakikita nyo na to na marami dito sa ating viewingan, parang nasa kwan pa lang yan, 3/4 pa lang yan mga kagwaps kasi meron pa rin tayo rito sa baba and then meron din tayo rito mga kagwaps sa ating mga B-perch. So ituturo ko sa inyo mga tropang kalapatids lalong lalo na yung technique natin mga tropa na gagamitin natin bago ang derby kasi alam nyo sa derby, mga tropang kalapatids, kailangan naka-ready po yung inyong mga kalapati dyan. Nagawa po natin yung proper na dapat natin gawin, yung pagpapalakas po sa ating mga kalapate, yung mga ginagawa po natin na pagbibigay ng mga supplements and vitamins, kailangan din nating mag-deworm, kailangan din natin na mag-flushing. So lahat mga tropang kalapatids is kailangan natin. Pero ngayon, ang pag-uusapan muna natin ngayon mga tropang kalapatids, yung isa sa pinakamahalagang dapat gawin bago tayo lumaro ng club race or bago tayo mag-derby mga tropa. Ito nga pala mga kagwaps, yung ating mga young bird ngayon na kahahango natin dun sa baba. So sabi ko nga sa inyo, iba-ibang batch ng mga kalapate yung mga ginagamit natin ngayon. So ngayon mga tropang kalapatids, meron tayo ritong 2, 4, 6, 7 mga kagwaps. So 7 pirasong young bird yung nandito and then meron pa ron sa baba na parang nasa almost 8 pieces to 10 pieces pa mga kagwaps yung hahanguin natin doon. So medyo marami talaga tayong mga kalapate, mga kagwaps na gagamitin dito sa winter and then sa south natin mga tropang kalapatids. Bugawin natin itong dagit. Meron na naman dagit dito mga tropa. Mukhang hindi inaalagaan ng amo niya yan. Ayun Okay, yan na natin dyan yan mga tropa. Grabe Ito yung ating mga kalapate mga kagwaps. So kung mapapansin nyo, ang derby natin ngayon is magsisimula na yata sa June or July. Pero itong mga kalapate natin ngayon until now is rumuronda pa rin mga tropang kalapatids. So ano ba yung pinupoint ko dito? At sinabi ko na rumuronda pa rin mga tropang kalapatids. So ang ibig lang sabihin nito mga tropang kalapatids ay ang pinupunto ko dito is yung pagpe-pedering. Kasi kapag hindi tayo nag-pedering or kapag nag-pedering pala tayo mga kagwaps, yung kalapati natin is hindi rumuronda mga tropa at nandito lang sila. So bakit kaya si Kuya Gwaps mga tropang kalapatids is hanggang ngayon rumuronda pa rin yung mga kalapati niya mga tropa. So tingnan natin kung kailan tayo magpe-pedering at kung paano ba yung technique ng pagpe-pedering natin mga tropang kalapatids. So tara't pumasok tayo dun sa loob upang nang sa gayon makita nyo mga tropa, mga kalapatids, mga kagwaps kung naka-pedering ba itong ating mga kalapate. Ayan, dami nila mga tropang kalapatids talagang medyo masasaktan ako rito kapag dating ng entryhan. Pero okay lang yan kasi kumbaga i-breed natin ngayon, binreed na natin ng isang breedan, pinagsama na natin yung breed ng winter and then yung south mga tropang kalapatids. So tara, dadakma ako ng isa rito upang nang sa gayon makita nyo kung paano ba ginagawang technique ni Kuya Gwaps TV Official. So ngayon mga tropang kalapatids, mga kagwaps is eto, dumakma tayo ng isang kalapate at ipapakita at papaliwanag ko sa inyo mga tropang kalapatids. So itong ginagawa natin sa mga kalapati na to, tinatawag natin to na plucking and feathering mga kagwaps. So ano ba yung plucking and feathering? So gusto ko sa mga kalapatids natin dito, lalong lalo na sa mga newbie, matutunan nyo po to kung paano po bang ina-apply ang plucking and feathering mga tropang kalapatids. So kung mapapansin nyo, meron tayo ritong hawak na kalapate. Saddle color mga tropang kalapatids, bali anak to ng first overall champion and then naka-cross to ng Terminator mga kagwaps na Ilagan Lap champion. So kung mapapansin nyo itong kalapate, dire-diretso ang pagronda rito sa atin, dire-diretso ang paglipad nito mga kagwaps at hindi sila humihinto rito. So
ang ginawa natin mga tropa, pag binuka ko itong pakpak, makikita nyo, meron tayong naka-placking na isang piraso sa dulo, and then, meron naman naka-pedering at papatubo na sa kabilang dulo mga kagwaps. So, paano ba ginawa natin? So, ang ginawa ko mga kagwaps, nag-compute ako ng date, ng petsa, ng possible na start ng training mga kagwaps. So, ang ginawa ko, unti-unti mga kagwaps, every 2 months, every 1 month and a half, nagbabawas tayo ng pakpak mga tropang kalapatid. So, hindi ko po ginawa yung isang gupitan lang mga tropang kalapatids kasi masyadong nakapahinga yung kalapate, although okay naman dito sa taas, pero baka kasi magkaroon ng sakit o possible mga kagwaps na medyo ma-delay or hindi nila makuha yung lakas na gusto ko mga tropang kalapatids. Kaya ang ginawa ko, nag-adjust ako mga tropang kalapatids mga kagwaps. So, pang sarili ko lang po ito na ginagawa. Pero ang pinopoint ko po dito is iba-iba po tayo ng style ng pagpe-feathering, pero kailangan po natin talaga ang feathering bago po tayo lumaban sa derby. Para po sa akin yun mga tropang kalapatids, kasi para po hindi abutan ng kalapati natin na maglugon during derby race mga tropang kalapatids. Ayan. So, may mga nagtatanong din mga tropa, Kuya Gwaps, kailan po ba ang tamang pagpe-feathering? So, para sa akin mga kagwaps, ang tamang pagpe-feathering is 4 months before ng derby or 4 months po before ng training mga tropang kalapatids. So, 3 months before ng training. So, kapag ka po nag-compute kayo, ang nakita nyo pong date, yun pong training, kailangan 3 months before ng training, nakapag-feathering na po kayo, mga tropang kalapatids. And then, pag derby naman, ako kasi pag derby talaga, doon ako nakafocus. So, 4 months before ng derby po, talaga pong ako nagpe-feathering na mga tropang kalapatids. Pero ngayon, ang ginawa kong pagpe-feathering, medyo mahabang proseso mga kagwaps, para nang sa gayon, yung balikat ng kalapati natin mga kagwaps is lumakas din habang maikli yung pakpak nila rito, habang nakagupit sila mga tropang kalapatids, is pinaparonda pa rin natin upang nang sa gayon, lumakas yung balikat nila mga tropang kalapatids. Ayan, bali ito sample natin mga tropang kalapatids. Itong mga kalapati na to, dito sa viewingan natin, ito po mga tropang kalapatids mga kagwaps, naka-feathering po yan. So meron po diyang isang pakpak, pangatlong pakpak mga tropang kalapatids is papatubo pa lang po. And then yun naman pong pangalawa sa dulo, na-placking na po namin, kaya medyo maikli po talaga mga tropa. Pero rumuronda pa rin yan mga tropang kalapatids. So sa ngayon, yan muna ang ating pag-uusapan. So sana sa mga kalapatids po natin dyan, meron po kayong makuhang mga kaunting aral dito kay Kuya Gwaps TV. Although iba-iba po tayo ng paraan ng pagpe-feathering, pero sana po magawa nyo po ang tamang pagpe-feathering para na rin po sa preparation sa inyong mga derby mga tropa. So yun, kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa YouTube ni Kuya Gwaps TV Official, mag-subscribe na kayo mga tropang kalapatids, at kita-kita tayo sa comment section kung ano bang masasabi nyo sa pinag-usapan natin ngayon mga tropa. So mabilisang video lang to mga tropang kalapatids. So dito ko natatapusin itong video na to. Muli, this is Kuya Rai and you are watching Gwaps TV. Peace out.